Minsan ba, para sa'yo na nakikinig, parang ang hirap humanap ng linaw. Alam mo yon, yung ang daming ingay, ang daming opinyon, tapos parang laging nagmamadali ang lahat. Oo, lalo na kung may mabibigat kang desisyon na kailangang gawin, nakaka-pressure. Totoo, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang kakayahan na ayon dito sa ating source material, mas mahalaga pa raw kesa sa bilis lang ng pagpapasya. Ito yung tinatawag na discernment o yung malalim na pangunawa at pagkilates. Malalim nga. At base dito sa mga babasahin natin, susubukan nating himayin. Ano ba talaga ito? Hindi lang daw kasi ito kutob o hindi rin purong logic lang. Tama. Titingnan natin bakit daw ito sobrang critical, lalo na sa panahon ngayon, at paano ba ito magiging isang panghabang buhay na kasanayan, hindi yung paminsan-minsan lang. Sige. Magandang pag-usapan to. Ara, simulan natin itong malalimang paghimay. Unahin natin, ano ba talaga yung pinaka-esensya ng discernment ayon dito sa material natin? Kasi madalas ang iniisip, parang bigla ang liwanag lang, ganun? Oo, magandang simula yan. Kasi ang paglalarawan dito sa ating source na malinaw naman na may Christian perspective, hindi ito parang magic na biglang lilitaw. Isa raw itong, patuloy na disiplina. Disiplina talaga. Oo, isang espiritual na kakayahan. Parang sinasabi dito, ito yung inner compass mo. Hindi lang para malusutan mo yung mga komplikadong sitwasyon, kundi para makita mo rin yung mga oportunidad na hindi agad halata. Okay. Yung kakayahan mong kilatisin, halimbawa ang mabuti sa masama, o yung totoo sa mali, o minsan nga yung mabuti laban sa mas mabuti pa. Hindi laging black and white So, hindi lang pala to yung sinasabi nilang gut feeling. Kasi yun ang madalas kong marinig, sundan mo lang yung kutob mo. Parang ganon. Iba raw. Kasi ang kutob, di ba, pwedeng naapektuhan yan ng mga nakaraan mong experience, ng mga bias mo, o kahit ng stress or takot mo lang. Pwedeng impulsive. Oo nga naman. Ang discernment ayon dito mas malalim. At hindi rin daw ito purong logic lang. Siyempre, importante ang logic, kailangan nating mag-isip ng maayos. Pero kung logic lang daw, baka makaligtaan natin yung puso, yung etika, o kahit yung tamang timing. May point. Halimbawa, sa negosyo, pwedeng logic na logic yung desisyon para sa kita, pero baka questionable pala sa ethical na aspeto. At lalong hindi raw ito wishful thinking. Yung parang ipinipilit mo na lang na yung gusto mo, yun na yung kalooban ng Diyos. Nako, delikado yun. At kailangan dito yung pagsuko kumbaga ng sarili mong pangunawa para sa mas mataas na karunungan sa gabay ng Diyos. Isang proseso talaga siya. Kasama yung panalangin, pag-aaral ng kasulatan, pakikinig sa komunidad, at maingat na obserbasyon. Okay, so proseso siya. At bakit daw ito lalong importante ngayon? Nabanggit mo kanina yung panahon natin. Grabe nga naman ang bilis ng pagbabago. Eksakto. Yan mismo ang binabanggit dito. Sa tindi ng bilis, isipin mo na lang yung AI, yung automation, yung technology. At kasama na dyan yung misinformation, di ba? Pati yung mga pagbabago sa kultura sa mga pamantayan. Nakakalula minsan. Kaya sinasabi dito, ang discernment ay hindi na parang luho lang. Para na itong survival skill. Ito raw yung tutulong sa'yo na magkaroon ng linaw sa gitna ng lahat ng kalituan na yan, para kang may salaan. Survival skill. Interesting term. Tinutukoy nga ng source yung ilang malalaking hamon na kailangan talaga ng pagkilatis gayon. Halimbawa, paano ba natin gagamitin yung teknolohiya like AI ng ethical? Paano maiwasan yung dehumanization? Oo, laking tanong yan. Tapos yung globalization at polarization, yung pagkakahati-hati, yung hirap malaman kung ano yung totoo versus propaganda. Paano ka maninindigan sa mga prinsipyo mo habang nakikipag-ugnayan ka sa isang kulturang mabilis magbago. Lahat yan, kailangan ng matalas na paggilatis. Pati yung mga issue sa environment, sa mental health crisis. So talagang napapanahon. Nabanggit mo yung Christian perspective ng source. Siguro malalim talaga ang ugat nito sa Biblia. Oo, malinaw na malinaw dito. Sinasabi na hindi ito bagong konsepto. Kung babalikan mo raw, mula Genesis pa lang, yung pagpili ni na Adan at Eva kung kaninong boses ang pakinggan nila. Oo nga. Doon nagsimula.
hanggang sa mga hari tulad ni Solomon na humingi ng karunungan para makapamuno ng tama. At siyempre, yung aklat ng kawikaan, puno yun ng pag-emphasize sa pagkakaiba ng matalino sa mangmang, yung marunong kumilatis. Tama! Sa bagong tipan, mas nagiging specific pa. Sinasabi doon na ang banal na espiritu mismo ang nagbibigay ng kaloob ng pagkilala ng mga espiritu. Yan yung nasa unang Korinto 12:10. May utos pa nga si Juan sa unang Juan 4:1 na subukin ng mga espiritu kung mula ba sa Diyos o hindi. So, hindi lang basta maniwala agad. Exactly. At si Jesus mismo, siya yung ultimate model. Nakikita niya hindi lang yung sinasabi ng tao, kundi pati yung nasa puso, yung motibo. Pero bakit kaya gusto ng Diyos, ayon dito sa source, na maging mapanuri tayo? Bakit hindi na lang niya sabihin directly kung ano ang dapat gawin palagi? Parang mas madali, no? Magandang tanong yan. At binibigyan din dito ang ilang mahalagang dahilan. Una, dahil nilikha daw tayo sa kanyang larawan, yung Imago Dei. Imago Dei, okay. Ibig sabihin, may kakayahan tayong umunawa ng tama at mali, at may kalayaan tayong pumili. Pero kasama ng kalayaan na yon, may responsibilidad tayong pumili ng tama. May kinalaman sa ating pagkatao mismo. Oo. Pangalawa, para raw makibahagi tayo sa kanyang gawain dito sa mundo. Ang discernment ang nagiging tulay para maunawaan natin kung ano ang kanyang kalooban sa isang sitwasyon at kung paano tayo aakma doon. Parang partnership, kumbaga. Ah, okay. Hindi lang tayo utusan. Kasama tayo. Na yung pag-ibig ng mga taga-Pilipos ay lumago pa sa kaalaman at sa lahat ng pagkaunawa para mapili ninyo ang mga bagay na pinakamahalaga o makilatis ang pinakamabuti. So, ang pag-ibig na may karunungan. Ganda nun, pag-ibig na may discernment. At pangapat, siyempre, para sa proteksyon natin. Laban sa panlinlinlang, sa mga maling turo. Parang spiritual na baluti, sabi sa Efeso. At pinakaimportante sa lahat ng ito, ayon sa source, imposible ang tunay na spiritual na discernment kung wala ang gabay ng banal na espiritu. Siya raw yung nagbibigay liwanag sa ating isip at puso. Yun yung nasa 1 Corinto 2:14. Malinaw yung kahalagahan nito para sa lahat. Pero parang napansin ko rin, may special emphasis dito sa mga leader. Bakit kaya ito tinuturing na non-negotiable o hindi talaga pwedeng baliwalain, lalo na para sa kanila? Kasi mas malawak yung ripple effect ng mga desisyon nila, di ba? Kung ikaw ay leader, sa pamilya man, sa trabaho, sa simbahan, o sa community, yung mga pasya mo nakakaapekto sa maraming tao. Oo nga naman, malaking responsibilidad. Sinasabi dito na sila yung madalas na humarap sa mga talagang komplikadong moral at ethical na dilema. Isipin mo yung mga desisyon sa business ethics, sa paggamit ng fondo sa ministry, paano i-handle ang conflict sa team. Hindi raw sapat yung rules lang. Kailangan ng karunungan para makilatis yung prinsipyo sa likod ng sitwasyon. Higit pa sa checklist. Oh, sila rin daw ang dapat maging parang angkla sa gitna ng culture of relativism, yung parang lahat na lang subjective. Ang discernment daw ang tutulong sa kanila na manatiling nakatayo sa hindi nagbabagong katotohanan. At mahalaga rin yung tungkulin nilang protektahan yung mga nasasakupan nila. Parang mga bantay o sentinel laban sa panganib, spiritual man o practical. Parang pastol sa tupa. Ganun nga. At higit sa lahat, tinitingnan sila bilang mga katiwala o stewards. May resources, may impluensya, may mga taong ipinagkatiwala sa kanila. Ang mga desisyong ginawa ng may discernment ang siyang bumubuo ng matibay na pundasyon, ng isang legasiyang may pangmatagalang epekto para sa kabutihan, kaya non-negotiable daw talaga. Okay, so napaka-critical pala talaga para sa mga leader. Kung ganun kahalaga ito, paano naman ito isinasagawa? Kasi parang hindi naman ito pwedeng hintayin lang na dumating, 'di ba? Kailangan may gawin. May nabanggit sa source na parang paradigma ni Pablo or Paul paradigm. Ano kaya 'yun? Oo, ginamit si Apostol Pablo bilang isang magandang halimbawa ng lifelong discernment. Yung buhay niya at lalo na yung mga sulat niya para daw itong buhay na dokumento na nagpapakita ng isang cycle. Hindi lang siya basta nagdesisyon tapos na. May proseso siya. Ano yung mga parts ng proseso niya? Based sa analysis dito, may 3 pangunahing gawain si Pablo na paulit-ulit niyang ginagawa. Una,
Nagninilay siya, reflects siya. Hindi lang siya basta go ng go. Humihinto siya para suriin yung sarili niya, tulad sa 1 Corinthos 9, para palalimin yung theological na pangunawa niya, Roma, at para tingnan yung naging resulta ng mga ginawa niya at ng ministry. Ginagawa niya raw ito sa pananahimik, sa panalangin, at mahalaga, sa pakikipag-usap sa iba for accountability. Reflection. Importante yan. Tapos hindi lang siya nag-iisip, may action din. Atenas, iba yung diskarte niya sa mga pilosopo, kung paano niya hinarap yung tension sa pagitan ng mga Hudyong Kristiyano at Hentil na Kristiyano. Nag-a-adjust siya ng pamamaraan pero nananatiling tapat sa core message, sa prinsipyo. Flexible pero principled. Oo. At pangatlo, nagtuturo, teaches siya. Hindi niya sinosolo yung karunungan o yung proseso ng discernment. Aktibo niyang sinasanay yung iba, tulad ni na Timoteo at Tito, para sila rin matutong kumilatis. Nagiging modelo siya at nagpapalakas siya sa ibang mga leader. So hindi lang para sa sarili niya, pinapasa niya. Exactly. Kaya yung cycle na nakikita rito ay magnilay ka muna, tapos matuto ka mula sa pagninilay mo at sa iba, tapos isagawa mo o ituro mo yung natutunan mo, at pagkatapos mong isagawa, balik ka ulit sa pagninilay tungkol dun sa ginawa mo. Paulit-ulit siya, isang cycle. Okay. Parang training cycle nga. Kailangan ng intentional effort. Kaya siguro may suggestion dito na gumawa ng Personal Discernment Development Plan. Medyo formal pakinggan, pero paano ba yun gagawin na hindi naman magiging sobrang rigid or isa pang checklist lang? Oo, yung idea dito ay hindi para dagdagan yung stress mo, kundi para gawin mong mas intentional yung paglago mo sa area na to. Parang sa fitness lang yan, di ba? Hindi ka naman biglang gagaling sa isang sport kung hindi ka mag-ensayo ng may plano. Tama. So, simpleng framework lang daw ito. Una, tingnan mo muna kung nasaan ka ngayon, self-assessment. Maging honest ka sa sarili mo, saan ka ba madalas nahihirapan, kumilates, saan ka naman medyo okay na, ano yung mga usual mong pitfalls. Okay, self-awareness muna. Tapos pangalawa, ano ba yung gusto mong mangyari? Vision. Ano yung itsura ng mas discerning na ikaw? Pag mas marunong ka ng kumilates, ano yung magiging epekto nun sa buhay mo, sa mga desisyon mo, sa relationships mo? Magandang visualization yon. Pangatlo, magtakda ka ng ilang SMART goals. Yung alam mo na, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Hindi kailangan madami, kahit isa o dalawa lang natututukan mo for a certain period. Pwede bang magbigay ka ng halimbawa ng SMART goal para dito, para mas konkreto? Oo naman. Halimbawa, para sa reflection. Maglalaan ako ng 15 minuto tuwing Biyernes ng hapon bago matapos ang work week para isulat sa journal ko ang isang mahalagang desisyon na ginawa ko at ano ang natutunan ko. Specific, measurable, 15 minutes every Friday. Achievable, relevant sa discernment, time-bound, weekly. Okay, gets. Practical. O kaya sa learning or counsel. Sa susunod na 3 buwan, bago ako gumawa ng anumang desisyon na may kinalaman sa budget na higit sa X amount, kukonsulta muna ako sa 2 tao mula sa aking wisdom counsel. May accountability. Oo. Ang susi dito, isulat mo yung goal mo. Isama mo sa schedule kung kailangan at reviewin mo paminsan-minsan. Nagagawa mo ba? Kailangan bang i-adjust? Hindi ito bato-bato. Pwedeng magbago habang natututo ka. Okay, so may plano na, may goals. Pero yung challenge, paano ito maisama sa araw-araw na buhay? Sa mga maliliit na desisyon, sa gitna ng kabisihan. Baka kasi manatili lang sa papel yung plano. Totoo yan. Yan ang laging challenge sa implementation. Kailangan daw talaga itong i-weave, isama sa daily rhythm mo. May ilang practical na tips dito sa source. Isa na yung parang pagbuo ng pang-araw-araw na filter. Filter? Paano yun? Mga simpleng tanong lang na pwede mong mabilis na itanong sa sarili mo bago ka kumilos o magdesisyon, lalo na sa mga hindi masyadong komplikado. Halimbawa, okay, itong gagawin ko ba, makaluwalwati ba sa Diyos? Makabubuti ba ito sa akin at sa iba? Matalino ba itong hakbang na ito? Nasa tamang oras ba ito? Nagmumula ba ito sa kapayapaan o sa pressure lang?
Pwedeng ilagay mo yan sa sticky note sa harap ng computer mo. Parang quick mental checklist. Ganda nun. Ano pa? Isa pa, yung ugaliing huminto bago mag-react. Alam mo yon, lalo na sa email, sa text, sa social media comments na nakakatriga. Kahit yung 2-minute rule lang daw, huminga ka muna ng 2 minuto bago sumagot. Para sa mas malalaking bagay, syempre, mas mahabang paghinto at pagninilay. Power of the pause. Oh. Tapos, matutong magsabi ng hindi o kaya hindi pa ngayon. Mahalaga to. Kasi hindi lahat ng magandang oportunidad ay galing sa Diyos para sa iyo sa panahong yun. Kailangan kilatisin kung naka-align ba talaga ito sa mission mo, sa kapasidad mo. Mahirap tong magsabi ng hindi minsan. Pero kailangan. At isa pa, yung binanggit ko kanina, magkaroon ka ng wisdom council. Mga 3 hanggang 5 tao siguro na mapagkakatiwalaan mo na may iba't ibang perspectives na pwede mong takbuhan para sa payo. Hindi para sila magdesisyon para sa'yo, kundi para bigyan ka ng ibang anggulo. Good advice yan. Nabanggit din sa source natin kanina yung mga mas malalim na aspeto. Yung mga sitwasyon na hindi laging klaro kung ano yung tama o mali. Medyo gray area. Oo. Yung tinatawag nilang nuance. Kasi nga, hindi laging itim o puti ang mga pagpipilian. Minsan, ang choice mo ay hindi sa pagitan ng mabuti at masama, kundi sa pagitan ng mabuti at ng mas mabuti pa. Halimbawa, may 2 magandang ministry opportunity kang pwedeng pasukan. Parehong mabuti, pero kailangan mong kilatisin alin dito ang mas strategic para sa iyo ngayon. Alin ang mas tugma sa kaloob mo at sa direksyon na binibigay sa iyo. O kaya, may mga sitwasyon na talagang malabo. May ambiguity. Dito raw pumapasok yung mga prinsipyo ni Pablo tungkol sa konsensya at pag-ibig sa kapwa tulad ng nasa Roma 14:15. Na minsan, kailangan mong isalang-alang yung magiging epekto ng gagawin mo sa mas mahinang kapatid, kahit na para sa'yo ay okay lang yung gagawin mo. Mas komplikado nga pag ganol at dito ring ba papasok yung kahalagahan ng komunidad na nabanggit mo. Hindi pwedeng solo flight lang sa pagdidiscern. Talagang binibigyang diin dito ang papel ng komunidad. Sobrang delikado raw kasi kapag nag-iisa ka lang sa pagdidesisyon, lalo na sa mga mabibigat na bagay. Bakit? Kasi lahat tayo may blind spots. May mga bias na hindi natin nakikita sa sarili natin. Totoo. Ang komunidad, yung mga taong mapagkakatiwalaan mo, sila yung pwedeng makita nun para sa'yo. Sila yung pwedeng magbigay ng ibang perspektibo, magtanong ng mahirap na tanong, o mag-affirm kung nasa tamang landas ka. Malinaw yan sa Biblia. Kawikaan 1:1-4, sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. 1 Korinto uso, katawan ni Kristo tayo na nagtutulungan. Kawikaan 27:17, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon pinatalas ng tao ang kanyang kaibigan. Kaya mahalaga talaga yung may nakakausap ka. Paano naman yung sinasabing timing? Yung pasyensya? Yan pa isa. Yung long game, kumbaga. Hindi lahat ng discernment, instant ang sagot, kailangan ng pasyensya. Tingnan mo raw yung mga halimbawa sa Biblia. Si Abraham, naghintay ng maraming taon para sa pangako. Si David, pinihiran ng hari, pero naghintay pa bago umupo sa trono. Oo nga, mahabang hindayan yon. May bitag daw kasi sa pagmamadali. Minsan gusto natin, sagot agad. Pero may timing ang Diyos. May tinatawag na Kronos, yung ordinaryong oras na tumatakbo, at may Kairos, yung takdang panahon ng Diyos, yung opportune moment. Ang discernment, kasama dyan yung pakilates kung Kronos pa lang ba o Kairos na. Kailan ka dapat maghintay, magdasal, maghanda. At kailan yung pagkakataon na kailangan mo ng sungdaban at kumilos agad, tulad ni Esther o ni Pedro sa Pentecostes. Kailangan ng sensitivity sa galaw ng Espiritu. Ang daming napag-usapan mula sa ano ba talaga ang discernment, bakit ito mahalaga, yung ugat sa Biblia, paano ito ginagawa ni na Pablo, yung cycle, yung plano, yung pang-araw-araw, hanggang sa mga nuances na to ng community at timing. Wow! Sa huli, ano ba yung nagiging bunga? Ano yung resulta kapag ang isang tao, lalo na ang leader, ay talagang namumuhay ng may discernment? Maganda yung tanong na yan para masummarize natin. Sinasabi dito sa source na ang bunga ay hindi lang yung panandaliang tagumpay. Higit pa dong, una, nagkakaroon ng tunay at malalim na impact. Hindi lang yung paramihan ng activities o outputs, kundi yung nakatuon ka ba talaga sa kung ano ang mahalaga in the long run. Nakakabuo ka ba ng tunay na halaga,
Halimbawa, integrisidad sa trabaho, pag-unlad ng mga tao sa paligid mo, pag-build ng mga sistemang sustainable at nakakatulong. May ripple effect daw yan. So, quality over quantity. Ang legacy mo ay hindi lang tungkol sa kung ano yung na-achieve mo, kundi tungkol sa kung anong klaseng tao ka naging, yung karakter mo, paano mo na-influence yung mga susunod na henerasyon o leader, anong kultura ng karunungan yung naiwan mo sa pamilya mo o sa organisasyon mo. Legacy of wisdom. Oo. At pangataro, akong pinakamaganda siguro, nagdudulot ito ng tunay na paglago o pamumukadkad, flourishing. Ito yung konsepto ng shalom sa Biblia, hindi lang absence of conflict, kundi wholeness, kapayapaan, layunin, kasaganaan sa tamang paraan. Para sa leader, ito yung paglago niya sa lahat ng aspeto, spiritual, emosyonal, relasyonal, pati yung kakayahan niyang magpatuloy ng hindi nauubos. Para sa organisasyon o komunidad, ito yung pagkakaroon ng healthy culture, ethical na pamumuhay, kakayahang umangkop sa pagbabago, at positibong ambag sa lipunan. Hindi perfect, pero isang patuloy na paglalakbay tungo sa disenyo ng Diyos. Grabe, talagang isang paglalakbay pala itong discernment. Hindi siya isang destinasyon na mararating mo tapos okay na. Isa siyang patuloy na pagsanay, isang patuloy na paglago, na ayon nga dito sa ating source ay nangangailangan talaga ng paggabay mula sa itaas. Oo. At siguro bilang pangwakas na hamon na rin sa iyo na nakikinig, iiwan namin itong tanong na hango rin sa mga napag-usapan natin. Saang aspeto kaya ng buhay mo ngayon, maaaring ang tiwala mo sa iyong sariling karanasan o galing ang siyang pumipigil sa iyo na lubos na dumipende sa gabay ng Espiritu para sa discernment? Malalim na tanong yan. O kaya, anong desisyon ang marahil ay matagal mo nang ipinagpapaliban dahil sa takot o uncertainty, pero alam mong kailangan mo nang gawin bilang pagsunod? Mga bagay na siguro sulit pagnilayan habang tinatahak mo ang iyong sariling paglalakbay sa paglinang ng napakahalagang kakayahan na ito. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang paghimay na ito ng discernment. Naway may napulot kang makabuluhan at praktikal para sa iyong sariling paglalakbay. Hanggang sa susunod nating pag-uusap.